Ngayon, ang pag-aralan natin yung gawain ng iglesia. The work of the church. Ano ang gawain ng iglesia? Siyempre, alam naman natin na may tatlong gawain tayo. Iyon ang nakasulat sa Biblia. Minsan mayroong mga hindi pagkaintindihan ng mga, lalo na sa mga denominasyon, kung ano ang mga gawain nila na ginagawa. Marami silang ginagawa na wala na sa kautusan na nasa Biblia. Kaya maraming mga tao ngayon na gumagawa ng kanilang sariling ideya upang mapalago nila ang kanilang iglesia. Hindi ito iglesia ng Panginoon, kanila. Kaya maraming hindi magkaintindihan dito sa mga gawain. Ang ginagawa nila, kunti lang ang ginagamit nila na para sa pagpalaganap ng salita. Minsan nga, wala pa. Ang ginagamit nila yung mga kasayahan, yung mga kung ano-ano nga mga party-party sa iglesia yan Kasi sa iglesia ng denominasyon, marami silang mga ideya kung paano ang gagawin nila para dumami ang kanilang mga sakop. At lalo na yung mga pundo sa iglesia. Kaya gumagawa sila kung ano-ano. Ang ibang mga iglesia ay interesado sa politika. Lalo na itong manalista ngayon. Solid voting sila. Kaya malaki ang tira na ibinibigay ng mga politiko. Ginagawa na nila itong negosyo ang kanilang sariling pananampalataya o ang kanilang reliyon kay manalo. Hindi na sila hindi mo na sila makikita na nagpalagana pa ng salita para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Sa Bagong Testamento, mayroon tayong disenyo sa kaisa-isa at tunay na iglesia na ang gawain ng iglesia ay ang pagligtas sa mga makasalanan. And it is clearly defined that the work of the church will seek and save that which was lost. Hanapin natin at saka tulungan natin sila na mailigtas. Itong sinasabi ko na ang gawain ng iglesia ay may tatlong kategorya. Ang isa, edification. Pagpatibay sa mga kapatiran. Ang isa, benevolence to needy saints. Ito sa mabuti at saka sa masama. Lahat tulungan natin. Hindi tayo namimili. Dahil iyan ang misyon ng ating Panginoon. Hanapin na yung mga nawawala. Yung mga makasalanan. At saka yung evangelism. Ito ang pagpalaganap ng kanyang salita sa mga katauhan o sa sanglibutan. Kung may gawain man ng ibang iglesia na hindi batay dito sa tatlong gawain na nakasulat sa Biblia, ay hindi yan gawain ng church. Gawain nila yan. At ang kanilang pakay ay hindi sa pagligtas ng kaluluwa, kundi sa pagpalaki ng kanilang membro at pagpalaki ng kanilang mga building na kung saan sila ay sumasamba at lalo na malaki ang kanilang pundo. Yan ang isa sa gawain ng church. Edification. Tapos, benevolence. Caring for family and community. Ang sinasabi na community, sa lahat na tao yan. Yung mga kapitbahay natin, membro ka man o hindi, magbigay tayo ng benevolence o tulong. Kasi tayo ay Kristiyanos at yan ang utos ng Panginoon. Diba? Mahalin natin ang ating kapwa. Yan ang benevolence sa labas at sa loob ng iglesia. At ang evangelism, makikita natin dyan, ito ang isang bagay na kung saan ang kanyang iglesia ang magpalaganap nito.
Tayo ang kanyang inutusan. Tayong binigyan niya ng kapangyarihan upang ang kanyang magandang balita ay madinig ng sangkatauhan. Ang binigay ng Panginoon sa kanyang iglesia, yung tatlong bagay na dapat nating gawin ay ang evangelism o preaching the gospel. Sino ang inutusan nito? Di ba sabi ng Panginoon, humayo kayo. Ang kayo na yon ay ang kanyang mga alagad. Nagsimula sa mga apostolis doon sa The Great Commission hanggang sa katapusan ng mundo. Until the end of this world. Mateo 28:18-20. Kaya simula doon, sinabi na ng Panginoon na ang ebanghelyo ay ipalaganap at ituro sa mga tao. Edification o pagpatibay. Kailangan may kaakibat na pagpatibay sa loob ng iglesia. Ito ang pagturo at pagpatibay sa mga nailigtas na. Kasi ang nailigtas na doon na sa kanyang iglesia. Siya ang nagdagdag doon na araw-araw, yaong mga naliligtas, siya ang nadadagdag doon sa kanyang iglesia. Kaya we are the saved people inside the church. Ang benevolenso, helping the needy as opportunity presents itself. Sa lahat ito, helping the needy, hindi nasasabi na sa membro lang, kundi sa lahat na mababasa natin mamaya sa banal na kasulatan. Kasama ng ating Panginoon ang kanyang mga apostolis. Sila ay nagpalaganap ng kanyang salita. Sa loob ng 3 taon na ipinamalagi niya, kasama ang kanyang mga apostolis, itinuro nila ito. Yung pagpatibay sa kapatiran, yung pagtulong sa mga tao, at ang pagpalaganap ng ebanghelismo o ebanghelyo. Hindi ba sinasabi niya? Mateo 28:19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito ang tinuro nila kasama ang ating Panginoon. Ang edification sa pagpatibay ng tao. Lalong-lalo na sa mga kapatiran sa kanyang iglesia. Tulungan natin ang ating mga kapatiran na maging matibay sa pananampalataya at sa gawain ng ating Panginoon. Tayo ang magpapatibay niyan dahil yan ang kautusan ng ating Panginoon. Utos na yan to edify one another. Papatibayin natin ang ating mga kapatiran. At ganoon din kung may pagkataon, gagawin natin ang dapat nating gawin upang ang ating mga kapatiran ay magkaroon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagpatibay, edification. Sabi niya, Galatia 6:10, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. O, lahat yan. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Bakit lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya? Bakit patibayin natin ang ating mga kapatiran? Dahil tayo ang inutusan ng Panginoon na magdalahan tayo ng ating mga problema, magtulungan. Sinulat din sa Galatia, bear one another burden. Kaya magdalahan tayo ng problema ng ating mga kapatiran upang sa gayoy nasusunod natin ang utos ng ating Panginoon. Benevolence. Loving and serving both God and people. Yan ang benevolence. Yung pagtulong.
mahalin at paglingkuran natin ang Diyos at ang mga tao. Iyan po ang benevolence. Kaya para sa lahat po ito. Hindi tayo tulad ng mga antay na sa kanila lang po ang pagtutulungan. Ayaw nilang tumulong sa labas na hindi membro ng iglesia. Pero ang utos ng Panginoon ay para sa lahat kung mayroon tayong pagkakataon. Kaya gawin natin at sundin natin ang Panginoon. O sabi dito, datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Kaya ito ang utos ng ating Panginoon. Ibigin natin ang mga kaaway natin. Yung mga kaaway natin sa labas ng iglesia. Kung may kaaway man daw sa loob, isa magkapatiran yan. Pero ang sinasabi dito ay ibigin natin ang lahat. Huwag na may pinipili tayo. Dahil hindi utos ng Panginoon yan na tayo lang mismo ang magtulungan, kundi sa lahat. Dahil iyan ang kanyang turing sa mabuti at saka sa masama na mga tao, siya ay tumutulong. Ang local church o yung iglesia sa lokalidad, may disenyo na binigay ang Panginoon na ito ang gagawin natin para sa palaganap. May mga paraan na kung saan mayroon tayong kapasidad sa paghanas o sa pagsanay sa mga workers na kailangan. Kaya dito sa evangelism, kailangan hasain natin ang ating mga kapatiran. Magturuan tayo, mag-aralan. Kaya maganda nga kung mayroong mga araw na kung saan mayroong leksyon tayo na pag-aralan. Dito sa amin sa Gatchalian, tuwing Webes, mayroon kami rito na nagtuturuan kami, nag-aaral kami kung paano ang maging isang matagumpay na namumuno. Yan ang aming mga pinag-aralan. Kaya kailangan yan. At sa mga financial naman na mga kaparaanan, kailangan malaman din natin ito dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kasaganaan, di ba? Sa ating mga hanap buhay, sa ating mga kalakasan, sa ating mga katawan, wala tayong karamdaman. Yan ang binigay ng Panginoon upang tayo ay makapaghanap buhay at mayroon tayong kapasidad sa pagtulong sa iglesia. O sa 1 Corinto 16:2, mabasa natin dyan na magsimpan ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Kaya ang Panginoon ang siya nating tingnan na bigyan tayo ng magandang hanap buhay, magandang katawan. Dahil sa kanya lang po galing yan. Gusto man natin kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Kaya isa sa mga bagay na kung saan tayo ay dapat tumulong sa kanyang iglesia. Kaya may hanap buhay tayo. Binigyan na tayo ng magandang katawan upang ibalik natin ang mga nakita natin sa loob ng isang linggo. Kaya yan ang financial status ng iglesia. Tayo mismo ang magtulungan. At sabi ito kay Timoteo, itong sulat ni Pablo, sabi niya, to Timothy, the things which you had heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Galing yan kay Apostol Paul. Kaya sinulatan niya si Timoteo na ang iyong natutunan sa akin ay ituro mo rin sa mga tao na mayroong kakayahan sa pagturo sa iba. Kaya ito ang ginagawa natin. Sa loob ng iglesia, nagte-training tayo sa maging ibang magandang ebangelista o matagumpay na ebangelista. Kaya may pagte-training, may pag-aaral sa loob mismo ng kanyang iglesia na gamit ang Biblia at ayon sa utos ng ating Panginoon. Kaya magturuan tayo.
kung sinong may kulang na kaalaman sa atin, magtanong. Iyan ang importanteng bagay para matupad natin ang pagpalaganap ng Ebanghelyo. Paano mo ngayon maituro sa iba kung ikaw mismo ay walang kaalaman? O kung may kaalaman man, may kulang pa. Kaya kailangan maging kumpleto bago ikaw bitawan papunta sa labas ng iglesia. Mayroon ka ng kakayahan at mayroon ka ng sapat na kaalaman upang maibahagi mo ito ng tama sa mga tao na makapagturo din sa iba. Anong malay mo, yung binabible studyhan mo o tatanggapin ng Panginoon, mabautismuhan siya, maging kaanib sa iglesia. Kaya pwede na rin siya magturo sa iba kung mayroon na siyang pagkakataon at may kakayahan ayon sa utos ng ating Panginoon. At itong magandang balita, kailangan ito ipalaganap sa buong mundo. Sa Marcos 3:10, ipalaganap ito sa buong mundo. Di ba sabi ng Panginoon? Sa lahat ng mga bansa. Turuan natin sila. At ituro ang lahat kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon, kung ano ang nakasulat sa Biblia. Dahil maging kasama tayo ng Panginoon hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya tayo ang pag-asa ng Panginoon. May mga tao sa na tinutukoy. Ituro ninyo o magsihayo kayo. Ito ang mga alagad ng Diyos na simula ng mga apostolis at hanggang ngayon sa 20th century. Tayo na po ito ang sa kanyang iglesia. Kaya ito ang disenyo niya sa kanyang iglesia, lalo sa lokal na iglesia, naturuan at mag-aral kung ano ang kanyang sinasabi sa banal na kasulatan. Ang iglesia, sila ang nagpasimuno o nagpasimula na ipangaral ito sa first century. Kasama nila dito ang Panginoon. 3 taon sila nagsama at nagturo, nagpagaling sa mga may sakit at tumulong sa mga dukha. Sama-sama ang Panginoon dito. First century ito na ginawa na nila ito. Ang pagpalaganap ng magandang balita. Doon sa Jerusalem, mabasa natin sa mga Gawa 11:22, pinadala nila si Barnabas sa Antioquia para ipalaganap ang salita ng Diyos doon sa mga hintil at sa mga tao doon na nandoon sakop ng Antioquia. At sa Antioquia, pinadala din nila si Apostol Pablo kasi Barnabas. Di ba nagsama sila sa pagturo, sa pagpalaganap ng Ebanghelyo? First century yan. Kaya ang pananampalataya ng iglesia sa Roma ay naipalaganap sa buong mundo. Mula doon sa Roma, sa kapatiran ng sa Roma. Doon sa panglakatan sa Paul's missionary journey. Kaya sabi niya, sa Roma 1:8, pasalamat ako na sa pamagitan ng ating Panginoon at sa inyong pananampalataya, ang salita ng Panginoon ay naipalathala sa buong sanlibutan. Yan ang sabi ni Pablo doon sa mga taga-Roma. Sa pamamagitan. That is the first century. Nangyari ito. Yung iglesia sa Thessalonica, makita naman natin nga sila po ay nagpapalaganap din ng salita doon sa Macedonia at saka sa Akaya. At saka si Apostol Pablo, may nakita siyang isang pagkakataon doon sa Espanya na siya nakapagpundar ng
ng iglesia sa pamamagitan ng mga kapatiran. Mabasa natin sa Roma 15:18-24. Kasi sa kanyang missionary journey ito. At ng AD 62, ang magandang balita ay naipalaganap na sa buong mundo. AD 62 yan. Buong mundo na ang sakop sa pagpalaganap ng magandang balita. Doon sa Colosas 1:23. Kaya sabi niya, dito sa 1 Thessalonians 1:8, anong sinasabi? Na para sa inyo ang salita ng ating Panginoon ay nakaabot sa Macedonia hanggang sa Akaya. Nakaabot na doon ang salita ng Diyos dahil sila po ang binigyan ng kapangyarihan upang ipalaganap ito ang sa iglesia. At saka sabi nito, be unmovable. Kaya magpatuloy tayo sa ating gawain at ang salita ng Diyos ay naipalaganap sa buong sanlibutan. 62 AD, the gospel was preached to the world. Ayon dito sa Colosas 1:23. Sa buong mundo na ito. Every creature which is under heaven. Kaya ito sa lahat na ipalaganap na ito. Ang isang gawain ng iglesia para sa pagpatibay ng mga naligtas na ay makita natin kailangan ang bawat iglesia ay maging isa sa gumagawa sa lokal na kongregasyon. Hindi lang yung preacher ang gagawa ng pagpalaganap, kundi ang bawat Kristiyano, lahat na Kristiyano, membro, babae, lalaki, mga young people, parte sila sa pagpalaganap sa lokal na kongregasyon. Magpatuloy sa mga gawain na ginawa ng mga apostolis nung unang siglo ng mga Kristiyanos. Ang bawat membro ay mayroong gawain. Mayroon tayong gawain na dapat nating gawin. Sa 1 Korinto, Kabanata 12, Talata 12 hanggang 26. May mga gawain na dapat nating gampanan sa loob ng iglesia. At ang mga kapatiran ay huwag sana nating hayaan ang pagtitipon. Di ba? Nakasulat doon sinulat ni Pablo sa taga-Hebreo 10:24-25 na huwag kaligtaan ang pagtitipon sapagkat sa pagtitipon ay naroroon ang pag-aaralan. Kasi pag nagkatipon-tipon tayo, nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. At ang ating pinag-aralan ay ating isinabuhay. Kaya kung wala ka doon sa pagtipon-tipon, paano mo ngayon malalaman na mayroon ka palang party sa gawain sa isang lokal na kongregasyon? Kaya pag nagkatipon-tipon o may mga Bible study o may mga lectureship, yan isa sa mga bagay na kung saan dapat tayo ay magkatipon-tipon. Dahil nakakakuha tayo ng aral. Dahil kung nag-aaral nga tayo, marami tayo sa kongregasyon, may kuro-kuro, marami tayong matutunan. Sangsa mag-aral ka na mag-isa. Kaya, huwag nating kaligtaan. Dahil importante ito, mahalagang bagay ang pagkatipon-tipon ng bawat isa upang mapag-aralan pa natin ng tama kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Anong ginawa ng mga kapatiran doon sa mga gawa dos, yung unang pagpundar ng iglesia? Nagpatuloy sila sa panalangin sa mga gawain araw-araw. Panalangin ang kanilang ginawa doon. Nagpatuloy sila. Yung mga tigulang sa iglesia o yung mga elder,
Kaya sila ang binigyan ng karapatan dyan na magturo sa mga membro para pagtibayin. Kaya mayroon tayong mga matanda sa iglesia, may mga diakono, may mga ebanghelista. Yan ang organisasyon ng iglesia. Kaya ang elders dito ay isa yan sa mga magtuturo o magpatibay sa mga kapatiran. Dahil sa kanya, nakaatang yan dahil siya ang overseer, ang tigulang sa iglesia o ang matanda. Overseer siya. Ang pagpalaganap o ang palaganap sa araw ng Panginoon ay mayroong disenyo yan na makita natin doon sa Gawa 20 City. Upon the first day of the week, there is a breaking of bread. Nagputol-putol sila. Kaya required yan sa pagturo natin. At mayroon pa mga ibang mga bagay na para sa ikatitibay ng mga kapatiran na dapat nating ituturo. Ano mga bagay na yan? Kung ano ang nakasulat sa Biblia, iyon ang ating ituro. Magdalahan tayo ng ating mga bear another's burden. Helping one another, di ba? Iyan ang ating ituturo sa kanila kung paano natin sila binigyan ng halaga na bali isang kapatid sa loob ng iglesia. Isa rin ito sa pagpatibay. Bigyan ng halaga at bigyan din ng diin na maturuan ang mga kapatiran na gustong matuto. O lalo na yung may music class tayo. Isa sa paraan yan para sa pagpatibay ng mga kapatiran. Turuan sila kung paano ang pagkanta ng 4 na boses sa loob ng iglesia. Akapila tayo. Dahil wala tayong instrumento. Kaya iyan ang dapat matutunan. Isa sa edification yan sa iglesia na matuto tayo. At lalo na yung homiletics, isa rin yan. Paano paggawa ng sermon? Kailangan ng mga kapatiran yan. Kung ano ang mga disenyo, kung ano ang mga paraan yan para siya makagawa ng isang mensahe na gamit ang mga aral ng homiletics yan. Kasi homiletics, yan paggagawa ng sermon. Kaya dapat matutunan din ng mga kapatiran yan kung paano. May mga pag-aaral daw sa Biblia. Ayon sa mga edad, may mga bata, di ba? Mayroon tayong tuturuan, Sunday school, mga bata yan. May mga edad yan. May mga young people, may mga edad diyan. May mga mature na, mga adult. May mga edad diyan. Kaya may mga klase ang Bible class o ang pag-aaral sa Biblia. Mayroon sa bata, mayroon sa mga young people, at mayroon sa matanda. Yan ang gawain ng iglesia para sa pagpatibay. O special training series. Marami tayo dapat magturuan yan. Dami natin dapat matutunan. Mga special training. Kaso minsan, wala tayong panahon. Pero bigyan natin ito talaga ng pansin. Na kung paano ka ma-edify, paano ka mapagtibay sa iyong pananampalataya, kailangan may mga special training series. At may mga kapatiran naman na may kakayahang magturo nito para sa kaalaman ng lahat. Ito, how to use the edification triangle. Nakita nyo rito? Ito ang prospect o kaibigan. Kailangan bumuo ka muna. You have to establish first the trust between you, may arrow dyan, and to your friend or prospect. After you establish the trust, you have to respect your friend or the prospect. At sa pamagitan mo, ito makita natin, ikaw yan, at may arrow to edify
ito ay ginagawa na ito ng mga may alam. Tulad sa mga magte-training, may mga kapatiran tayo na marunong magturo diyan. Sa expert na 'yan. Upang na ang maturuan doon na prospect natin kung paano sa ma-edify ayon sa kautusan ng ating Panginoon, kailangan you have to establish the trust first. Yan ang importante diyan eh. Yung may pananalig siya sa iyo na ang ituturo mo sa kanya ay sa kanyang kabutihan din. At respetuhin mo ang tinuturuan mo. Dahil sa pamamagitan mo, ikaw ay maging daan para sa ma-edify o mapagtibay siya. At ito ang gawain ng iglesia. May mga expert tayo na mga kapatiran dito. Mga doktor na sila na dapat magturo sa mga tao na may kakayahan. O may Islam subject na tayo. Mababasa natin sa social media, sa FB. Kaya makita natin dyan. Yan ang to edify, madagdagan ang ating kaalaman. Mayroon pa mga gawain, may mga vacation Bible schools. Yan, ginagawa natin yan pag closing ng mga bata. Mayroon tayo sa pag-edify din yan. Mayroon din mga lectureship o workshops. Ngayon, may pinaplano na magkaroon ng workshop sa online. Maganda rin yan, matutuwan tayo. Kailangan may church library. May mga babasahin tayo sa church para pag mga kapatiran pumunta doon, mayroon silang makita na babasahin. At magbigay ng mga tracts, gospel papers and church bulletins. Ito ang dapat natin malaman para sa pagpatibay ito. Ngayon, ang gawain pa naman na pangatlo ay yung the work of the church is to help the needy. Ang gawain para sa pagtulong ng iglesia sa mga nangangailangan. Ang sa Jerusalem, naalala natin yun nung nagkaroon ng malaking gutom sa mga kapatiran. Nag-iipon sila para sa mga kapatiran na dapat itulong. Dahil may malaking problema doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Kaya nag-ipon-ipon ang bawat isa para magtulungan. Sabi dito, kung hindi ka makapakain sa 100 tao, kaya pakainin mo na lang ang isa. Maganda ito. If you can feed 100 people, then feed just one. Ibig sabihin, hindi mo man maabot yung iba, may naiambag ka naman kahit kukunti, iyon ang itulong mo. Kung hindi mo kayang tulungan ng 100 tao, tulungan mo yung isa nangangailangan. Iyan ang utos ng ating Panginoon. At iyan ang pinairan ng Diyos na itinuro sa apostoles. Kaya ang pagtulong, hindi lang ito sa pinipili natin sa iglesia, hindi sa lahat ito. People ang sinasabi dito. Kaya tulungan natin ang sa labas at sa loob ng iglesia. Iyan ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Ang kada membro, hindi tayo obligado ng ating mga pag-aari na magbigay tayo sa mga kailangan ng iglesia. Hindi tayo obligado dyan. Pero voluntaryo kailangan yan. Makita natin doon sa gawa yung nagboluntaryo sila. Dahil napapabayaan na yung mga iba na dapat tulungan. Nagboluntaryo sila. At naalala nyo si Ananias at si Sapphira, nagbinta sila ng kanilang kari-arian. Ang problema lang, hindi nila ibinigay ang lahat, kundi tinago nila ang parte ng kanilang pinagbintahan. Kaya hindi ka sila obligado, pero kailangan voluntaryo nilang ibigay sa ating Panginoon. Walang utos na sinasabi na ang Kristiyano ay magbinta ng kanyang propiedad para sa pagtulong. Walang kautusan yan.
kundi voluntaryo na pagtulong mo. Kung anong nasa sa iyo, hindi na kailangan na magbinta ka pa ng sarili mong bahay at lupa para itulong. Hindi, walang utos diyan. Kundi ang sinasabi dito, ang voluntaryo mo na pagtulong. Kung wala ka ng kung hindi sa financial, sa mga bagay na dapat makarating sa tinutulungan. Marami tayo. In kinds, pwede tayo. Hindi lang sa monetary idea, kundi sa lahat na bagay na maitulong natin. At walang maliban doon sa Jerusalem, wala nang ibang iglesia na gumawa ng ganun, na nag-aambagan sila para tulungan ang kapwa iglesia. Wala nang record sa Biblia na naka-record doon. Maliban na yung sa Jerusalem, yung may malaking gutom doon. Iyon lang ang nakasulat sa Biblia. Maliban yan, wala na. Ang ugali ay nandyan yan. Ang ugali. Yan namamalagi ang ugali natin sa pagtulong. Pero ang paggawa, optional yan. Tumulong ka man o hindi ka naman pinipilit yan. Pero mayroon tayong dapat batayan na kung mahal mo siya, kung ano man ang maitulong mo, may bigay mo yan. Pero optional yan. Tumulong ka man o hindi. Nandyan yung ugali na sa pagtulong, nandyan sa atin yan. Pero ang pagtulong na yan ay nasa iyo. Kung anong maitulong mo, kung wala kang maitulong, nasa iyo yan. That is between you and God. Pero alam mo na may mga katuruan na ganyan. Ito yung kay Ananias, kay Sapphira. Yung bininta nilang kanila kari-arian. Kaya, ang ginawa nila doon ay nagsisinungaling sila. Yung tamang pinagbintahan, hindi nila ibinigay, kundi ang bahagi noon ng pinagbintahan, ang kanilang ibinigay, at ang bahagi noon ay kanilang itinago. Kaya, antimano, anong ginawa ng Panginoon? Antimano, namatay silang dalawa. Kasi, sila ay nagkasala sa Diyos. Kaya, tayo, kung ano man ang ating ibibigay natin ng tama. Huwag yung may alinlangan, kundi yung buong puso mo na ayon sa iyong kapasyahan. Itong sabi sa Gawa 5:4 sa kay Ananias ito. Nang yaoy na natili pa, hindi baga yaoy na natiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga na sa iyo rin kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa na ang bagay nito sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nagsinungaling sila. Kaya depende nga siya, sabi ko, kung ibigay mo o hindi. Pero ang kautusan nandoon, nasa iyo yan. Kung ibigay mo. Buti na hindi na lang nila ibinigay, sa nagsinungaling pa sila. Dahil iyan ang kautusan ng Diyos, na voluntaryo kang magbigay ng walang pag-iimbot, kundi ayon sa iyong kapasyahan. Ang mga disipulo sa Antioquia, nagpadala ng kanilang contribution doon sa Jerusalem, kasi ito nga yung may malaking gutom sa mga kapatiran doon, para matulungan sila doon sa Judea. Sa mga Gawa 11, mabasa natin, talata 27, talata 30. At saka si Apostol Pablo, humingi siya ng pira sa mga Gentile churches. Itong Gentile churches ito, hindi mga Hudyo ito, kundi sila ay mga Gentile. Para sa mga nangangailangan sa Jerusalem at saka sa Judea. Mabasa rin natin sa Roma, sinulat ni Apostol Pablo, talata 15,
Kabanata 15, talata 25 hanggang 28. Ito ay para sa mga banal at sa lahat na mga tao. Kaya ang ibig sabihin dito, hindi lang ito sa mga membro doon sa Jerusalem na mga Kristiyanos, kundi sa lahat ng mga tao. Kasama na po dito ang mga hindi kapatiran. Kaya tinuturo din ito ni Apostol Pablo sa mga Galasya na gumawa ng mabuti sa lahat ng mga tao kung may pagkakataon, lalong-lalo na sa pamamahay ng ating Panginoon. Galasya 6:10, binasa natin kanina yan. Itinuro ito ni Pablo sa mga iglesia doon sa Galasya. Sabi niya, Romans 15:25-26, care for needs regionally and locally. Sabi ni Pablo, at present, however, I am going to Jerusalem, bringing aid to the saints. And for Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. Kaya mabasa natin dito na ang mga tulong ay para doon sa mga banal, sa Jerusalem, at sa lahat ng mga tao. At tinuro ni Apostol Pablo na gumawa ng kabutihan sa bawat tao. Si Santiago, sinabi niya rin ito, sinulat sa Santiago 1:27, di ba? Ang tunay at dalisay na relihiyon. Ano ito? Yung pagbisita at pagtulong sa mga bao at ang pagtulong sa mga tao na nangangailangan. Iyan ang tunay at dalisay na relihiyon. At iyan ang turo ng ating Panginoon. Ang magtulong sa mga nangangailangan. Ang iglesia ay may obligasyon sa pagtulong sa mga balo na walang ibang pinagkikitaan na support. Mayroon kitang obligasyon. At minsan ito ay hindi rin natin ginagawa dahil nakikita rin natin na ang mga balo na yan o ang widow na yan ay may kakayahan sa kanyang pamumuhay. Kaya hindi na po tayo obligado na tulungan siya kasi kaya niya eh. Kaya niyang mamuhay. May mga anak siya na sumusuporta at mayroon siyang pinagkikitaan. Kaya hindi na obligado ang kongregasyon sa pagtulong sa kanya. Dahil mas kailangan ng kongregasyon na tulungan ang mga nangangailangan. Itong balo na ito ay mayroong source. She has a source of income. So no need to help her. Mayroon siyang pinagkikitaan. Kasi ano naman yan scriptural yan. Ay sinasabi ito kaya sa Galasya to. Kaya dito tayo sa konklusyon na ngayon. Ang konklusyon natin, ang Diyos ay nagbigay sa kanyang iglesia ng 3 gawain na dapat gawin. Ito sila. Evangelism. Ipalaganap ang salita ang magandang balita sa mga naliligaw. Yan ang misyon ng evangelism o ang pagpalaganap. Edification. Turuan at palakasin ang mga naligtas. Sa iglesia ito, dito tayo mag-edify sa iglesia. Tuturuan sila para sila ay makapagturo din sa iba. Building, bigyan natin sila ng mga paraan kung paano ang kanilang gawin para sa pagtulong sa mga naligtas. Ang benevolence ay ang pagtulong sa mga nangangailangan, banal at ang makasalanan.
Ito ang benevolence, walang pinipili ang Diyos. Kundi ito ay ibinibigay sa mga banal at sa mga makasalanan. Tulad ng ulan. Saan niya ibinibigay? Sa lahat. Sa mga matuwid at sa mga makasalanan. Kaya ang Diyos ay walang pinipili yan. Kundi ang pagtulong ang kailangan. Lalo ng kanyang iglesia na kanyang inutusan sa mga bagay na ito. Minsan ito ay ginagawa na hindi na matama. Na ang binigay na gawain ng Panginoon para sa kanya iglesia, hindi na nila ginagawa ito. May mga kaibigan tayo na hindi nila ginagawa kung anong inuutos ng Panginoon. Iyon ang mga tao na iyon ay mapagsarili o sa kanila lang. Sa loob lang nila ginagawa ang pagtutulungan. Kaya self-serving, mapagsarili sila. Ang iglesia ng Diyos ay nasa labas. Sa labas ito. It is in the world to serve rather than be served. Hindi ito sa gawain ng Panginoon na nasa loob lang, kundi it must be outward. Nasa labas para makita nila ang pagtulong. Yan ang sinasabi doon sa benevolence para sa lahat ito. Kaya may mga kaibigan tayo na kontra sila rito. Kaya iyan ang kanilang doktrina na hindi na sila nakisama sa atin, nag-iba sila. Kaya yan ang mga katuruan na sinasabi ng ating Panginoon. Dito sa atin lesson 11, the work of the church. Kaya sa conclusion natin, mababasa natin ito. Kaya bago ayan ang sa pinapagawa ng ating Panginoon. Evangelism, the work of the church, edification, and benevolence. Caring for family and community. Ibig sabihin ng community, sa buong komunidad. Membro man o hindi membro. Yan ang pagtulong. Kaya bago tayo magkatanungan, may review questions tayo rito. Ano itong tatlong gawain na pinapagawa sa atin ng Panginoon sa kanyang iglesia? Di ba? Iyan ang pinag-aralan. I-review natin ito. Ang sinabi niya, ang evangelism. Ikalawa, edification. At pangatlo ay benevolence. Iyan ang tatlong bagay na ibinigay ng Panginoon na nakadisenyo sa kanyang iglesia. Makita natin paano tayo masuportahan ito. The Great Commission, evangelism. Ang edification, makita natin dyan sa Galatians 16. Ang benevolence, love your neighbor as you love yourself. Kaya yan ang mga suporta dyan na mga na nakasulat sa Biblia. Ano ang katuyuan na sa mga ebanghelista, mga pastors, taga-turo sa local church? Ano ang kahalagahan nila nito? Alam naman natin ito, ang mga pastors nito ay yung mga matanda sa iglesia. Sila ang magpakain sa iglesia, feeding the flock. Ang mga taga-turo nito ay yung mga preacher. Tulad sa atin ngayon na nasa local church. Tayo ang taga-turo, teacher. Ang mga evangelista, yung taga-turo din. Ang kanilang pagtuturo ay sa mga bawat iglesia. Sila po ay naglalakbay upang turuan ang bawat mga kaiglesiyahanan. Kaya yan ang kahalagahan sa local church. Ang mga evangelista, mga matanda, at ang mga preacher na magtuturo sa local church. Patunayan natin na ang banal na kasulatan ay mayroong obligasyon sa pagtulong sa nangangailangan na hindi membro kung may karoon na pagkakataon. Paano natin mapatunayan ito? Di ba binasa kanina natin sa Galatia 6:10?
Oh. As long as you have opportunity, let us do good unto all men. Oh. Kung may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa pamamahay ng Diyos. Kaya sa lahat ng tao, ito ang non-members. Lahat na tao, general yan. Kaya tumulong tayo. Hindi tayo nasa loob lang ng iglesia o mapagsarili tayo. Hindi ugali ng ating Panginoon yan at hindi yan tinuturo ng iglesia. Let us help everybody. Kaya kailangan natin yan na turuan sila. Paano natin magawa ito? Ang dalisay at ang tunay na iglesia na reliyon. Di ba doon sa Santiago, binasa natin kayo na Santiago 1:27 na dalawin natin ang mga balo at ang mga nangangailangan ng mga tulong. Iyon ang pagdalaw, ang pagbigayan. Iyan ang benevolence. Matunayan natin na iyan ay para sa lahat ng mga tao. Kaya sino ang missionary? Ayon sa banal na espiritu. Ang missionary dito ay tayo, yung kanyang iglesia. Sinimula ng apostoles hanggang dumating sa 3,000, naging 5,000 doon sa pag-establish ng kanyang church sa Acts 2. At hanggang ngayon na umabot na tayo sa 20th century. Dito na po tayo. Tayo ito ang misyonaryo. Dahil ang misyonaryo ang tagadala ng magandang balita. Iyan ang kanyang misyon para ipalaganap sa buong mundo. Kaya ano ito ang ibig sabihin ng world evangelism? Ang buong mundo na ito. What is the focal point? Ano ang katuyuan nila nito sa world evangelism? Kaya ito doon sa mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa, pinagkaisahan nila na ito na ang magandang balita ay kailangan malaman sa lahat ng dako o sa lahat ng sulok ng mundo. Para pag napalaganap nito at magkaroon ng kaalaman, yan na po ang hula na kailangan mapailaganap ang kanyang salita sa buong katauhan. Sa buong bansa, sabi niya, magsihayo kayo at ituro ninyo sa lahat ng bansa ang kanyang magandang balita. Kaya tayo ang inasahan ito. Tayo ang sa kanyang iglesia. Kaya dapat tayo mag-aral ng maigi para may maituro tayo sa iglesia. Dahil pag naituro na itong kanyang banal na kasulatan, malapit ng kanyang pagdating. Dahil iyan ang binabasihan. Darating ng ating Panginoon. Pag ang kanyang magandang balita ay maipalaganap na sa buong mundo. Kaya naghihintay ang ating Panginoon ng pagkakataon na ito na kung ang kanyang salita ay maalaman na ng buong mundo, iyon na ang tanda na kanyang pagdating. Sa 2 Pedro, babasa natin yan. Kabanata 3, versikulo 9 hanggang 10. Kaya nagtitimpi ang Panginoon. Nag-aantay lang siya, binigyan pa tayo ng pagkataon na ang magandang balita ay maalaman ng lahat at darating na ang araw ng paghuhukom. Yan ang dapat nating tandaan. Kaya kung may mga katanungan tayo dito mga kapatid, magpunta na po tayo sa question and answer. Okay, mga kapatid, mga classmates, pagkakataon nyo na. Meron tayong 20 gadgets, Brother Melchor. Brad? 20 mga classmates natin ngayon. Oo nga, 20 na tayo. Oo. Kaya kung may tanong kayo dito sa tungkol sa pagpalaganap ng kanyang salita,
pag-aralan natin ito. Si Dalawang Pedro. Sige, mag-unmute lang kayo mga classmates kung may gustong magtanong. May videos. Mauna na siguro ako, Brother June. Sige, Brad. Banggitin ko lang po yung sa Galatians chapter 6 verse 10. Yung binabanggit po dito, sangayon ba kayo, Brad, na ito po ay talagang mapatungkol sa lahat ng mga tao? Ibinabanggit po dito, sabi niya, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. It was generalized, even the non-members of the church. Yun po ba yung binabanggit niyo, Brad? Brad Melchor? Brad, ang sinasabi nito na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Galatia 6:10. Basahin natin ito sa Galatia 6. Galatians 16. Tagalog yan. Galatians 6:16. 16. 6:16. 16 lang. 6:10. Basahin mo. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Yun, Brad. Yung sa lahat, kasama na yung hindi membro. Kasi may sinasabi dito, lalong-lalo na, especially sa pamamahay ng Diyos. Kaya, may dalawa dito na binabanggit. Yung lahat na yon, yung hindi kasama sa iglesia. Kasi mayroong specification na lalong-lalo na sa kanyang iglesia. Kaya yung lahat, kasama na yung hindi membro. Kasi general term yun eh. Ginawang specific dito sa kadugtong niya, lalong-lalo sa mga membro. Yan ang ibig sabihin dyan na sa Galatia. Mayroon pa kasi na pagtanong ang kapatid na Melchor. Tungkol din sa bagay na ito. And then, yung Galatians 16 din ang binanautot ko sa kanya. Pero ang kanya naman po, ginamit yung principle, yung synecdoche na binabanggit po natin ng ating mga teacher. Yung all po dito ay hindi daw po sa lahat. Yung synecdoche. Yun po yung kanyang justification. Pero based din po sa scripture na binanggit nyo, of course, dalawa naman po talagang tinutukoy dito. Generalize. Yan din po nakita ko. Kaya Brad, dapat patunayan niya bakit ang lahat na ito ay hindi. Dapat mayroon sa supporting verses na ang binabanggit na lahat dito ay may katwiran siya na ano. Pero dalawa nga binabanggit, tama yung sa iyo, dalawa dito. Yung sa lahat na hindi membro at yung sa membro na lalong-lalo na sa iglesia. Kasambahay. Yung lahat dito, hindi natin kasambahayan. Ang kasambahay dito, yung iglesia, dito tayo. Kaya yun ang tinuturo ito ng mga antay. Ito ang pinagbasihan nila. Ayaw nila ito sundin. Kasi ayaw nilang tumulong sa labas. Gusto lang nila tulungan ang sa loob. Kaya isa ito sa mga isyu na kung bakit yung mga antay na yan naghiwalay sa tunay na turo. Napansin ko, Brad, kasi yung binabanggit nga po ninyo, especially dun sa mga teacher natin, mahalaga talaga yung word na, hindi ko nakalimutan talaga yung word na synecdoche. Kasi umanim sa isip ko yan. Gawa ng yun nga ang justification niya. At ang nga po pangatiran, yung konteksto, sabi niya. Synecdoche. Ang sinasabi ng hindi ayon doon sa dapat sabihin. Synecdoche. Ayaw niya i-apply dito yung yung synecdoche. Ayaw niya i-apply dito. Kaya ayaw niya nga yan. Ang ginawa niya metonymy. Opo. Hindi synecdoche. Magiging doble ang ibig sabihin niyan kapag ginamit niya yung synecdoche. Walang sense kasi it has do good to all men, especially to the household of faith. No?
Itong kapatid lang po yung kapatid lang. Madodoble. It will not make sense yung kanyang statement. Kasi di natin pwedeng palitan yung lahat eh. Oo. At saka, interpretation niya yun eh. Tama yung sinabi ni Brother Melchor, dapat yung interpretation mo may supporting verse. Dapat may supporting verse na mga kapatid only. Gumawa ka ng mabuti sa mga kapatid lamang. Dapat meron siyang supporting verse. Wala naman. Wala man. Wala po yung sa akin, Brad, dito sa benevolent. Brad. Brother Melchor, di kaya yung idea na optional yung tumulong, hindi kaya yon? Optional, Brad. Brad, pwede kang tumulong, pwede hindi. Pwede hindi, pwede tumulong. Hindi naman obligado na tumulong ka. Wala namang katusan na tumulong ka. Hindi, ang ibig ko may option ka. Yung mga kakilala natin na taga-antay, di kaya mayroon silang idea na yung tinatawag na optional kasi ayaw nga nilang tumulong. Di kaya yun? Sa kanila ginagamit yun. Kasi hindi naman talaga, wala namang parang pinupirsa ka ba tumulong ka o hindi? Wala namang kautusan na gano'n. Kundi voluntaryo. Ang sa kanila, ginawa nilang optional dahil tinuldukan talaga nila na hindi na sila tutulong sa iba. Yun ang ideya ng antay. Kaya ginagamit nilang optional. Pero ang optional, mayroon ka pagpilian dyan. Ang optional na ginawa nila, isa lang. Wala silang batayan na isa. Kaya sinasabi na optional para mayroon kang pagpilian. Tutulong ka o hindi. Ang ginawa nila talaga, hindi. Hindi optional yun. Walang pagpilian eh. Hindi optional yun. So yung mga antay-Brad, ibig sabihin, mayroon silang open-close parenthesis yung kung mayroong pagkakataon, tumulong ka, ganon. Tapos sinasabi niya sa kasunod na phrase niya ay lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So yun lang yung binigyan nila ng kahulugan, pero yung nauna, wala na yon. Kumbaga, nonsense yun o useless yung word na yun na nakasulat doon. Yung nga. Binawasan nga nilang salita ng Diyos. Winala nila. May additional po ako, Brad, no? Excuse me lang po. Since nabanggit po ito at narinig ko naman yung reasoning ng isang kapatid nating auntie. Ang kanya pong justification naman, it is an individual help based doon sa Galatians 6:10. Hindi po daw ito sa congregation o church benevolent. It is an individual na pagtulong. Yun po ang kanya binabanggit. Yun po ang kanilang sinasabi. Ang kanila pong idea is benevolent pero limited lang. Yun po ang limited benevolent. Pero individually, they can help sa mga nasa labas na iglesia. Yan lang po. Tama po yun. Ganun po yung mga antay. Yung pera ng church hindi talaga pwedeng itulong sa non-member. Pero kung meron kang extra money na pwede mong itulong, pwede naman. Pero pagdating sa pera ng church, hindi talaga pwede. Mauuna talaga yung mga kapatid. Yun ang turo nila. Pero paano nila mapatunayan yan? Na ang pera ng iglesia hindi dapat itulong sa hindi membro. Mayroon silang book, chapter and verse. Wala silang maipakita eh. Saan nila nakuha yun na ideya? Na ang pera ng iglesia hindi dapat itulong doon sa labas ng iglesia. Wala tayong makita dyan. Dahil against yan sa turo ng Panginoon
Di ba? Ang turo ng Panginoon, magbigay ka eh. Makasalanan ka man o matuwid ka. Yun ang mission niya, kaya bumaba sa lupa upang hanapin yung mga nawawala. O saan nila mapatunayan ang pira ng iglesia? Hindi pwede itulong doon sa hindi membro ng iglesia. Wala tayong mabasa niyan dahil against sa turo ng Panginoon yan. Pag-ibig. Wala silang pag-ibig. Oh. Anong gawin sa, kaya may binibulins ang pira sa iglesia eh. May parte na binibulins dahil itulong yan sa membro at saka hindi membro. May tatlong tayong gawain na iyan ang inutos ng ating Panginoon. Ang binibulins galing pira yan sa iglesia, hindi sa individual. Yan lang ang masabi natin sa kanila. Kasi pinanindigan nila talaga na ayaw nila tumulong. Yan ba yung utos ng ating Panginoon? Hindi ka tutulong dahil hindi membro? Hindi yan. Pag-ibig ang itinuturo, kaya may magandang balita eh. Para malaman nila kung ano ang katuruan ng ating Diyos. Oh, yun ang utos ng Panginoon. Mahalin natin ang kapwa. O saan ang pagmamahal nila? At sa paano nila mapatunayan na ang pira ng iglesia pala hindi pwede itulong sa labas? May libro ba? May chapter? May verse ba sila? Wala silang maipakita. Dahil tinanong ko na yan kay Larry Agduma, classmate ko sa Zamboanga. Kasi kinukumbinsin niya ako na sasama sa kanila. Sabi ko, hindi. Si Larry Agduma, classmate ko yan sa Zamboanga. Sabi ko, patunayan mo na ang pira sa iglesia ay hindi dapat itulong sa labas. Eh, wala man sabi sa akin. Ang ano yan po, ang tinanong ko sa kanya. Wala kayong pagmamahal sa kapwa. Nalilimit ang nangyari po, sabi niya nga po, limited benevolent. So it means to say na nagiging nalilimit ang pagtulong ng iglesia. Yun po ang nakita ko doon. Nalimit yung pagtulong ng iglesia. Instead na maibigay nila ng buong kabuuan na kalooban ng Panginoon. So nalimitahan. O tama yan, Brad. May limit kasi hindi lang naman binibulins ang gawain ng iglesia. Mayroon pa tayong edification, mayroon pa tayong evangelism. Kaya tatlo yan sila eh. Kaya hati-hatiin, may porsyento yan na dapat ibigay sa binibulins. Magkano ba? O sa edification, magkano ba? Sa evangelism. Kasi hindi naman pwede ubusin mo eh. Kasi may kailangan ng iglesia. Brad Belchor. Brad. Brad. Sa atin, di ba mayroon tayong budget sa benevolence? Oo. Halimbawa, 3,000. Yung budget na yon para sa kapatid natin na nangangailangan. Brad. Pero wala man tayong na-set aside na pagtulong para sa hindi membro. Diba dapat mayroong yung sa collection kasi nakasanayan natin na laging naka-focus doon sa mga membro lang. Oo. Tapos hindi tayo nagbibigay ng budget para sa hindi membro. Pero kung sundan po natin yung pinag-aaralan po natin ngayon, dapat pala mayroong separate na budget para sa kanila. Kasi ang nangyayari parang pagka tutulong tayo, gumagawa tayo ng paraan parang emergency fund. No? Pero wala naman tayong emergency fund. Kumbaga, kumukuha lang tayo doon sa budget para maitulong. Dapat pala meron tayong nakasit aside na budget para doon. Kasi Brad, tulad dito sa amin sa Katsalan, ihimplok ito. Ang pinagkaisa namin, ang sa benevolence, 3,000. Nakasit aside yan, 3,000. Ngayon, pag kailangan yan, siyempre ibigay sa kanya. Hindi naman na
kailangan niya yan kaagad eh. Siyempre nakaipon pa tayo, di ba? May naipon tayo na benevolence. Bukod sa 3,000 na pondo, mayroon na dagdag dyan. Siyempre may porsyento nga sabi ko ang benevolence sa total collection ng church. Dumadagdag yan. Pero ang maximum na bigay namin, 3,000. Ngayon, nung iba dyan, ibigay natin sa mga hindi membro o na lumapit na kailangan, alam natin. Yun ang dyan. So ibig nyo sabihin, Brad Melchor, yung 3,000 halimbawa, kasi hindi naman buwan-buwan na may kapatiran tayo na nangangailangan, ano? So nagdadagdag yon monthly. Oo. So, in case na may hindi membro hihingi ng tulong, pwede natin kunin doon. Oo, yun. Kasi yun ang kautusan eh. Pwede natin kunin doon. Oo, yung basta ang maximum 3,000 lang. Huwag na sumobra man. Kasi yan ang pinag-usapan. 3,000 ang maitulong doon sa membro o hindi man membro. Kasi yung sumusunod lang tayo sa utos ng Panginoon na tumulong. Pero sa lokal na iglesia, mayroong pinagkaisahan ang mga kapatiran kung magkano maximum. Hindi naman ng iba nangailangan ng buwan-buwan eh. Siyempre naipon ang pundo. Kaya may maitulong tayo doon sa hindi membro para hindi tayo lumabas doon sa utos ng Panginoon na gumawa kayo habang may pagkakataon, gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa iglesia. Iyon ang binabatayan natin na aral. Yung 3,000 na budget natin, Brad Melchor, sa kapatiran natin. Minsan walang nanghihingi na hindi membro. Pero dumarating yung panahon na mas malaki yung ibinibigay natin sa hindi membro. Halimbawa, yung ayuda natin sa yung mga bagyo-bagyo, mga ganyan. Lindol. So, 3,000 lang yung budget natin, pero pagka may mga emergency, mas malaki yung naibibigay natin sa hindi membro. Di ba? Napansin niyo po? Kaya Brad, dito sa amin, kasi pinag-usapan na yun, hindi na pwede baguhin yung 3,000. Ngayon, pag yung 3,000 magamit sa hindi membro, kung malaki ang pangailangan, kami mismo dito pinag-isahan niya na mag-special collection kami na hindi na kinukuha yung pira sa iglesia kasi mayroon kami maximum. Dagdagan na lang namin ang sarili namin para mapunuan o matulungan yung sa labas. Yung patakaran dati namin dito. Pwede yan, Brad. Pwede. Okay. Mabanggit ko lang yung point ni Brother Ryan kanina. Nalilimitahan ang church, sabi niya. Ibig niya sabihin, imbis na makatulong pa sana ang church sa mga non-members, hindi na lang dahil doon sa paniniwala nila na ganoon. Na hindi pwede. Limitado. Kaya limitado daw ang tulong ng church. Yun ang point ni Brother Ryan. Kaso nga Brad, pwede Brad, tumulong eh. Hindi tayo sa hindi pwede. Tama. Kasi kaya obligado tayo na tumulong sa kanila. Kasi pag sinabi natin hindi tayo tutulong, hindi tayo sumusunod sa utos ng Panginoon. Kasi yun ang utusan, yun ang aral na eh. Nakasulat yan. Kaya huwag natin kaligtaan dyan. Gawa tayo ng paraan na makatulong tayo. At ang kakulangan, mga kapatiran na mismo na ang magbigayan dyan. Kasi yun ang pinag-usapan. Hindi na kami susobra dyan. Hindi na kami kukulang dyan. Tama, nasa usapan naman eh. Nasa usapan yan. Magandang mayroong ganoon. Sa kasandal, ganoon ang gusto ring mangyari ng mga kapatiran. Mayroon ng usapan. Kung may humingi, alam na natin kung magkano. Ganoon. Yung nga Brad, dapat talaga. Para may kasunduan na at release agad.
Release nagkaisa ng lahat. Yung tungkol sa koleksyon, di ba, 1 Corinthians 16, 1-2, 1 and 2, ginagamit nila na patunay yan na para sa mga banal. Di ba? Ambagan para sa mga banal. Kaya sabi nila, tingnan mo, ang pera ng church para sa mga banal. Sa mga, ang banal na tinutukoy mga Kristiyano. Di ba? Kaya hindi raw dapat sa mga non-Christians. Pero simple lang naman ang sagot ni Brother Dodoy Samyon dyan Alam niyo sagot niya, sabi niya, bakit? Nakasulat ba dyan para sa mga banal lamang? Wala namang lamang Tama yan, Rod. Tama yan sa banal dahil doon sa padala sa Jerusalem, sa mga banal yun. Dahil nagkaroon ng gutom doon. Kaya may contribution sila. Pero walang, tama yun, walang lang. Kaya hindi din sila makaturo ng ganyan. 1 Corinthians ano yun, Tay? 16, 1 and 2. John, basahin mo yan. Kung baka may lamang na ngayon. 1 Corinthians 16, 1. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbuklod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag na gumawa ng mga ambagan sa pagpaparian ko. Walang lang doon Wala. Oo nga. Kaya simple lang, tama. Kaya tumulong tayo Yan ang utos sa atin. Ibig sabihin, Brother Melchor, ibig sabihin, yung tulong na dumating sa Jerusalem, hindi lang membro yung nabigyan. Hindi lang. Hindi lang membro nabigyan doon. Kasi nagkaroon ng tagutom. Kasi nagtagutom, gutom din yung hindi membro Kapitbahay. Kapitbahay nila yun. Sabi, sa lahat, tumulong tayo pag may pagkakataon. May pagkakataon na may tulong na dumating sa Jerusalem. Kaya tulong doon sa lahat. Lalong-lalo na doon sa iglesia. Kasi silang unang pinag-ipunan doon. Kasi hindi naman gawin nila yun na sila busog, gutom yung kapitbahay nila. Wala sila sa aral ng Panginoon na mahalin mo ang kapwa mo. Pinag-utos sa kanila yan. Yung prinsipyo ng pag-ibig. Prinsipyo. Para ba sa Kristiyano lamang yung pag-ibig? The Good Samaritan. Ano ba yun? Nga. The Good Samaritan, bro. Tama po. Ang prinsipyo ng story of the Good Samaritan. Alam mo yan? Galing din po kay Jesus Christ, Brad, yun yung Matthew 26 verse 11. Diba sabi niya yung kay Maria? Kanino ba yun? Kay Juan, kay Judas, rather. Oo. Ano sabi niya, Brad? Anong sabi niya? Sabi niya po doon, yung mga mahihirap, lagi niyo kasama. Kay Maria, sa babae yun. Sa babae. Tama, kay Judas. Yung event na yun, tama. Nandun si Judas. Nandun po si Judas, parang binabawalan niya nagawin yun kay Jesus, yung paghuhugas. Oo. Abang. Yan po naalala ko po yun. Matthew 26:11. Yan ang verse ng kasandal. The poor is always with you. Yes. Masaya ang ating pag-aaral. Hindi natin alam na mayroon tayong bagong host ngayon Ang Imos Congregation ngayon ang nag-share ng kanilang Zoom. Ganda yun. Zoom account. Kakaproblema ang salawag. Pero mayroon naman tayong ang tawag rito, option, pangalawang option. At mayroon pa pangatlo sakali. So, salamat sa mga pagdalo mga kapatid. No? Si Brother Gary, nandyan pa rin. Si Brother Kim from Tanawan, nandyan pa rin.
Brother Romel ng Kabuyaw. Kabuyaw nakatira si Brother Romel pero sa Lawag, Tagaytay siya nag-online na worship ngayon. Kumakaway si Brother Gary. Brother Gary. Wala yung at may taga Mindanao pala si Brother nandiyan kanina, Bitwell, nandiyan kanina, yung panganay ni Brother Feliciano. Ay, Brad. Nandiyan siya kanina. Brother Gary. Hindi. Napindot ko yung video. May tanong ka yata. Sige lang. Katanungan pala. Kay Brad Melchor. Okay. Brad, sige. Marami sa ating paligid na nakikita natin na kailangan. Kasama ba yon kahit hindi humingi? Ayong sa paligid natin nangangailangan? Oo. Bibigyan ba yon kahit hindi humingi? Tayo magbigay. Paano natin mabigyan, Brad, kung hindi sa hingi? Ikaw voluntaryo magbigay sa kanya. Sarili mo. Hindi galing sa church. Halimbawa, parang 1:100. Isa sa loob, sa labas 100 ang hihingi. Parehas bang ibibigay? Hindi nga, Brad, kasi mayroon tayong may amount kasi kung magkano. Ngayon kung anong amount na yan na pinagkaisahan, halimbawa 3,000, yan ang paghati-hatiin nila. Membro man saka hindi membro. Ngayon kung matindi pangailangan, yun ang sinasabi ko nga na voluntaryo, yung kanya-kanya tayo, personal mo na tulong. Pag may 5 pa lang lalapit, ang 3,000 ang paghati-hatian nila. Oo, paghati-hatian yan kasi yan ang ano. Halimbawa, isang member, apat ang hindi member. Pwede yun. Hati-hati pa rin sila, 3,000. Hati-hatiin, ayon sa pangailangan nila, Brad. Ayon sa pangailangan. Siyempre, hindi mo pwede hatiin yan. Ang pangailangan niya, ganito lang problema. Yung isa malaki. Kaya mayroon paghati-hati dyan, parang tama rin. Hindi pare-pareho yan. Kasi ang nangangailangan dyan, needy. Ang nangangailangan, ang tulungan. Kung yung isa sa 4 noon hindi naman masyado kailangan, ibigyan mo lang siya ng dapat sa kanya. Sa nakita niya itong isang kapatid na kailangan ito, yun ang bigyan natin ng pansin. Kung gusto nila, 3,000 ang kailangan nila, sa 5 sila. 3,000? Ang 3,000 na sa church, tapos dagdagan ng mga kapatiran kung ano ang makayanan doon, yun ang ibigay sa kanila na 5. Hindi 3,000 kasi limit nga, 3,000 lang nga yung bigay ng iglesia. Tapos kung magkano ang special contribution, yun pa rin ang hatiin sa kanilang 5. Hindi na isa-isa sila 3,000, hindi. Kasi ang prinsipyo dito, paano sila matulungan? Basta lang masabing may maitulong, pero yun pala paghati-hatian yung napakaliit na halaga. Oo, yun lang ang paghati-hatian. Okay. Kala ko mag-produce ng napakalaki pang pera kung marami ang... Hindi naman, brother. Kasi... Brother Melchor. Brad. Nalala ko lang yung nagkasama kami ni Uncle Roman noon. Oo. May humingi ng tulong sa amin. Meron kami ginagawang 2. Sabi niya, kaya ka nangihingi dahil wala kang pera, ano? Sabi niya, opo. May trabaho ka ba o wala? Wala po. Wala ka. Sama ka sa amin. Magtrabaho tayo ha. Binigyan namin ng pala. Ayaw, Brad. Bigyan niya sana ng pera yan. Kaya lang, ayaw niyang tanggapin yung pala eh. Oh. So, ibig sabihin, Brad, yung mga nangihingi sa labas, medyo mag-ingat din po tayo. Tama yun, Brad. Sa labas, may humingi sa akin. Babae, binigyan ko ng pandesal. Tinanggap niya. Sa unahan, may humingi ulit.
ibinigay ko yung nilagang saging ko. Tinanggap niya pero inilagay niya sa gilid. Bumalik. Gusto niya pera. Sabi ko, hindi, ayaw ko ng pera. Iba yun, Brad. Iba yun. Iba na yun. Hindi yun ang ano. Hindi Hindi buhay na nila yun. Hindi yun kailangan niya eh. May hirap yung ganun. Pero yung sinasabi ni Brother Gary, parang halimbawa, may mga hindi membro tapos sabay-sabay, nagkataon na sabay-sabay, 3,000 lang yung budget. Kailangan ng bawat isa sa kanila, halimbawa, tigli 5,000. Mahirap nating punan yon. Ang tas lang natin 3,000. Pag-hati-hatian nila yon. Oo. Kaya maganda ngayon, Brad, kung gano'n. Tapos Bible studyhan mo muna sila bago ibigay yung 3,000. Prospect na yun. Kaya kung anong pinag-usapan ng church, yun lang. Kasi mayroon pa naman kailangan na iba na gawain. At saka mas madali ang prospecting, Brad, pagka tumutulong ka sa hindi membro. Tapos, mabilis, Brad, ang open ka sa kanilang pintuan, pwede kang pumasok, tapos mag-aral kayo magkaroon kayo ng Bible study. Madali lang yun, mabilis lang. Tama yun, Brad. At saka ang napansin ko sa mga antay, papasok sila sa congregation, kakaibiganin ka yata, tapos namamalayan mo, doon ka na sa congregation nila. Parang nahila ka para matagdagan. Yun nga eh. Marami na nga nahila sila. Lalo na yung preacher, no? Preacher ang punta-riyan na, preacher. Sasabihin sa akin, sa'yo. sinabihan ako eh. Sabi, dyan ka pala sa Gatsalyan. Kung sumaan dito, classmate ko yan eh. Siyempre siguro nabasa niya sa FB na nagtuturo ako. Siyempre inalok niya ako. Sabi ko, patunayan mo muna na kayo lang ang magtulungan. Wala pa naman eh. Kaya sabi ko, Brad, ano mo lang sa iba. I-unlock mo, baka may interesado. Yan ang ano nila eh. Support kagad ang ibigay nila. Mga preacher ang punta nila. Nagtatanong-tanong ba kung sino mga preacher dito sa amin eh. Sabi ko, Brad, wala akong panahon dyan. Sagutin kita dyan kasi alam ko na kung anong plano mo eh. Ngayon, nahinto na, wala na. Anong isang buwan, talagang inano ako, linggo-linggo. Sabi ko, patunayan mo muna yan na kayo lang ang magtulungan. Hindi niya nga masagot-sagot yan. Kasi yun ang isa sa turo nila, yung sila lang magtulungan eh. Kaya marami sila, ingat tayo dyan. Mga ano yan. Mga lobo yan eh. Okay, meron pa. Maganda. Baka magsisi kayo pag nagtapos tayo. Hindi ko makita dyan. Sino ako lang? Sino? Hindi ko makita. Nandyan si Fernando po. May bigote na. Simon Masa. Marami rin tayo. Melchor. Brad. Tanong ko lang po. Okay, Brad. Halimbawa po, nakapagbigay po yung church sa kahit hindi po members ng church ng 3,000, halimbawa meron po siyang ganong pagbibigay. Tapos po, pagdating po ng isang linggo, himingi po ulit siya dahil nangangailangan po ulit.
pagdating po na isang linggo, dahil talagang kailangan niya po yung yung tulong. Ano po yung action po doon o gagawin ng church? Magbibigay po ba gaya ng utos na magbigay sa mga nangangailangan? Hindi ito membro, Brad, di ba? Oo po, halimbawa po, hindi members o kahit members po. O dalawa, members o hindi. Membro o hindi. Ng isa o dalawang linggo nangailangan po ulit dahil talagang kailangan po eh. Isang linggo pagitan tapos sunod, ganun pa rin po. Talagang kailangan po nila. O mga dalawang sunod na linggo. Halimbawa po ganun. Kailangan po talaga kasi. Halimbawa na po ganun. Yung sa amin dito, Brad, halimbawa ko lang sa amin. Kasi may nangyari na sa amin dito yan eh. Hindi membro. Pero siyempre tutulong pa rin tayo. 2 beses sinunod-sunod niya. Ang budget namin 3,000. Sa loob ng isang buwan yan ang 3,000. Sa loob ng kasi may usapan kami. Monthly ang namin sa benevolence ang parte 3,000 mula sa koleksyon sa iglesia. Ngayon, nakuha niya na yung 3,000 nung isang linggo. Magantay naman siya sa sunod na buwan. Kasi monthly basis eh. At nalaman namin na hindi naman pala niya tinutulong doon sa kailangan niya. May nakapag CI na yung pira pala ibinayad dyan sa kanyang mga kautangan. Hindi doon sa sinabi nila na kailangan niya. Binayad sa iba. Ngayon din na namin siya pwede bigyan kasi sa sunod naman na linggo kasi pinag-usapan dyan, monthly, 3,000 ang pondo na ibigay sa benevolence. Sabi naman, sir, pasensya na po kayo dahil mag-iipon pa naman kami sa sunod na buwan. Dahil yan ang aming makayanan na itulong sa iyo. Hindi naman siya nagpumilit at hindi nga nagpakita. Kaya ang tulungan dapat yung kung sa bagay hindi namin alam na ganoon talaga pala na iba ang pagdala ng pira. Wala kaming alam diyan. Sa kanya 'yon. May nakapag-alo na iba pala ang pinagdalan. Ibinayad doon sa kanyang kautangan. Nakita namin na hindi totoo yung paghingi niya. Paano kung member tayo? Kung member siya, alam naman niya 3,000 lang ang pundo. Kung hihingi naman sunod na linggo, yun ngayon ang pag-usapan namin. Contribution kami, special collection. Pero hindi na ayon doon sa 3,000 na kailangan. Dahil antay pa naman ng isang buwan. Dahil yun ang parte ng benevolence eh. Sa loob ng isang buwan, mayroong parte sa doon sa kaha ng iglesia. Ngayon kung walang humingi sa buwan na yan, madagdagan hanggang sa lumaki, yan pwede maitulong sa nangailangan. Maganda pa. Depende po sa pondo ng church. Kaya mag-ingat din tayo sa tinutulungan natin dahil minsan, siyempre sa sobrang bait natin at sobrang paniwala natin na nila tayo na naisahan. Akala mo talaga, payak-iyak ka pa, kailangan to. Yung pala may ibang pinagdalan. O sa bagay, hindi na natin kasalanan dyan. Pero mag-ingat tayo na baka sa susunod na pangyayari, gawin naman yun ng iba. Pero ang mahalaga po, yung nagawa yung tungkulin ng church na magbigay. Kung lukuhin mo nagawa namin na magbigay. At least, Diyos naman kasi magpapahayag yan. Sumunod tayo doon sa utos na tumulong ang mahalaga tayo. Po yun. Yun mahalaga. So yung pong binibigay na halimbawa yung sa inyo meron 3,000, ibig sabihin usapan na po 'yon. Usapan na lang po 'yon ng kada usapan na lang 'yon, brado, ng mga kapatiran. Usapan na. Ibig sabihin talagang ginagawa 'yon para sa karapatan at kaayusan. Na kahit paano makatulong kayo. God bless po. Salamat po. Alright. Brad Melchor, sa pagtulong ba is wala halaga, no? Kung malaki o
maliit yung bagay, basta nakatulong ba? Okay na yun. Ano, Brad? Yung sa pagtulong, Brad, wala namang kaakibat na malaking halaga, ano? Malaki man o maliit, basta nakatulong. Is pagtulong naman na yun, ano? Oo, okay lang yun. At mayroong may usapan ng iglesia, may kung magkano. Importante yun, makatulong tayo. Si Brad, sa mga congregation, hindi naman kalakihan yung ibang mga naibibigay na tulong ng mga kapatiran eh. May mga collection na maliliit, may mga malalaki. Di po ba? Oo. O kaya gano'n ng Brad ang mangyari. Kaya may porsyento dito sa amin, may porsyento ang sa evangelism 25% mula doon sa kaha. Ang sa benevolence saka sa edification tag 10%. Iyon ang aming ano dito. Kumbaga yun ang kakayahan sa banda sa inyo, Brad, no? Sa local na church. Yun yung nararapat na pagtulong. Oo. Importante ba magpagtulong at saka may usapan ang mga kapatiran. May pagkakaisa. Ayun ang importante doon. Importante nakakatulong tayo. Maliit man o malaki. Kasi wala naman siyang sabi sa Biblia na ganito itulong mo kalaki. Wala. Ang pinag-usapan, ang prinsipyo doon, ang pagtulong. Maliit man o malaki. Basta tumulong ka. Pag-ibig ang pinairal dyan. Ay, parang maganda, no? Magandang sistema nila, Brother Melchor. Gayahin natin. Oo, tama, Brad. Maganda. Wala pang ginugutom dyan, inaantok. Wala pa si Brad eh. Nilalamig, Brad. Nilalamig. Nilalamig. Talo tayo kay. Yung mga, halimbawa, yung mga member natin, no, member, may mag-solicit. Magso-solicit siyang ano para may mga halimbawa for the youth camp. Mag-solicit sa mga churches. Okay, ano ba 'yon? I mean, pwede ba yung ganong ano, yung magbibigay ba yung church noon sa ano? Mga magso-solicit. Oo, pwede rin 'yon. Mag-solicit ka sa mga kaiglesianan. Kung may tulong sila, kung ano, pwede mag-solicit. Ginagawa na natin na nito. Kung mayroon nangangailangan doon mga iglesia na magpatayo sila ng kanilang chapel, nagpapadala din kahit papano. Pwede magpadala. Pag-usapan ng mga membro. Kung may mga kapatiran na ganyan, may sumusulat na kailangan namin ang tulong, magpatayo kami, bubungan namin ang chapel. Meron yan, pwede yan. Edification yan eh. Sa mga kapatiran. Pwede yan. Okay, susulat ako sa inyo ha. Sige, Brad. Pero unahin muna namin ba yung bubong tumutulo na eh. Pawid kasi kaya, sabi ko palitan natin ito ng yero. Oo, ibang klase yung bubong nyo kasi native na native. May tumutulo na eh. Ano kasi, pawid. Pawid. Pero malamig siya. Pero presko yung Brad, maganda yun. Ay, Brad Melchor, paano ka pala? Brad. Ano po halimbawa kapag ang iglesia, hindi niya na-address yung pangangailangan ng mga kapatid. Na halimbawa, may kapatid na nahihiya. Ano po ang resolution sa ganong sistema? Ang hindi na-address ba? Hindi natin pangangailangan po. Halimbawa, may needy na kapatid pero nahihiyang lumapit, etc. Paano po sa practice po ng Gatchelian? Kasi po parang mas experience na kayo sa ganito. Halimbawa, nahiya sa humingi ng tulong. Diba? Siyempre, ugali natin na Pilipino, mahiyain tayo. Kaya kung kailangan natin, nahiya tayo. Kumprontahin natin ang kapatid na yan. Siyempre, alam naman natin na may kailangan siya. Kaso lang nahiya siyang lumapit, kumprontahin natin.
nakasama ang mga kapatiran. Kasi sa loob na ng kongregasyon yan eh. Tapos pag-usap-usapan. Kaya kung nga, anong Brad, kailangan. Melchor, may mga edification, yung pag-visit-visit sa mga kapatiran sa tatahanan, malaking bagay yung gano'n para malaman kung ano yung pangangailangan. Oo, maganda yan, Brad. Oh. Ano yan, sa evangelism yan. Dapat pasalan nila yung mga kapatiran. Ano ng evangelism? Kaya may mga pamasahe, may pondo yan sila na gamitin para sa pagbisita sa mga kapatiran. Edification, tapos evangelize mo pa. Siyempre, mag-Bible study kayo doon. Tapos ma-edify siya na nabisita mo siya. Oh, kaya nga doon, Brad, nalalaman ng problema ng mga kapatiran. Pag nabibisita, nakakausap kung anong lagay para matulungan. Oo nga, Brad, tama. Oo. Bisitahin ng mga kapatiran. Kasi malaman natin ang mga problema, ganun yan. Kaya maganda magbisita tayo. Yung tanong ni Brother June, naku, may panglima na tayong June dito ngayon. June Dayaw. Apat na kami dating June eh. May panglima na. June, yung tanong niya na pwede bang mag-solicit sa iba. Sagot naman, Brother Melchor, oo naman. No? Pero, dapat yung congregation na pinanggalingan ng mga kabataan, una, no? Dapat mayroon mo nang maitulong bago magpatulong sa iba. Tama. Maliban na kung wala silang pera talaga, wala silang magawa, okay yun, magpatulong na sa iba. Pero kung may pera naman sila, tapos manghihingi sila ng tulong sa ibang congregation, ibang usapan yun. Di ba? Tama yan, Brad. Ayun, malinaw. May kakayahan naman. Ano mo na yung sa church mo na manggagaling yung funds ng mga young people kung may gagawin sila. Oo. Kasi charity begins at home. Tama yun. May malalapitan na pala kami pagdating ng panahon, yung Gatchalian. Talaga. Sige, Brad, okay. Problema yan, Brad. Susulat ka rin, na Panginoon yan. Susulat ka rin, ha? Oo. Salamat, natututo tayo rito, no? Sa mga congregational, hindi lamang pala itong doctrinal, no? Ito ay din. Kung mga congregational concerns natin, congregational education, parang gano'n. All right. Mabuti kami ni Brother Onofre at nakapaghapunan na kami. Ewan ko sa inyo. So, aligado na kami. Kumain. Sabi nyo kasi on time eh, kaya kumain na kami. Di ayos. Pwede ka nang hanggang alas 10. Daming tanong. Okay, pakawalan na natin si Brother Melchor at Brad, kung may tanong pa, okay lang. Nakaka na tayo. 7:30, 8:30, 9:30, halos 2 oras na. From the ladies, baka may tanong kayo eh. Nagpaalam na si Sister Rose, meron siyang siguro, siyang live. Lang. Meron pala akong tanong, Brother June, Brother Melchor din. Sige, Brad. Paano po halimbawa pag merong ibang sa denominational, halimbawa po, may mga gusto makipag-tie up, makipag-collaborate para tumulong. Maaari bang tanggapin ng iglesia yung tulong para maitulong sa iba? Yung gano'n naman pong setup. Parang niya, Brad, tulad yan sa mga politiko na gusto mag-sponsor sa church.
Tanggapin ba natin 'yon o hindi? Kung sundin natin ang Panginoon, hindi dapat tayo tumanggap ng tulong sa kanila. Kasi bakit tutulong sila? Mayroon silang ideya, may kapalit yan. Hindi pwede natutulong sila na walang kapalit. Isa yan sa maging magulo pa sa iglesia kung pairali natin yung mga tulong-tulong ng ginagawa ng iba. Kasi may katuyuan sila eh. Bakit tutulong sa iyo? Dahil may kailangan. Kaya kung maaari pa, iwasan natin. Dahil yan din ang magpapagulo sa loob ng iglesia. Mga lobo yan sila na papasok. Nakala mo damit na tupa. Pero may katuyuan pala sila. Kaya yan ang iwasan natin. Meron kasing principle, Brother Melchor, na yung gawain ng church ay susuportahan ng church. Oo. Diba? Tama. Meron, isa mga concern ko yan eh. Yung bang hindi politiko pero siya, no? Religious group, religious denominational foundation. Denominational NGO foundation. po, Brad. May NGO kasi lumapit eh. Mga NGO. NGO. Kung minsan NGO na hindi religious, iba naman yon. Pero mayroong mga NGO na operated by religions at gusto nilang tumulong at gusto nila yung credit mapunta sa kanila. Or at least yung pangalan nila ay mababasa, makikita na tumutulong. Nagkakaproblema tayo roon kasi yung credit, yung glory na pupunta sa iba, salit na sa local church. Isa pa yan. Tama yan. At saka, kapag religious group yung foundation, tatanggapin natin yung tulong nila para mayroon tayong inconsistency doon eh. Yung turo nila mali, pero yung tulong nila okay. Tama yun. May nabanggit ko po yung Brad yun kasi nabanggit ko sa inyo noon yung sa Versailles. May foundation kasi doon at lead by the religious affiliation din na iba. Tapos gusto nila makipag-tie up sa mga churches. So naisip ko ngayon yung Kasandal Foundation. And they are willing to be connected with the foundation. Okay lang naman kung foundation to foundation, okay lang yon. Sa foundation, okay lang. Pero yung sa church, ibang kwento yung sa church kasi. Okay. At yung mayroong isang church, mayroong mga churches na tumatanggap ng tulong mula sa non-Church of Christ, hindi Church of Christ. Pero tinatanggap nila yung tulong sa mayroon tayong nakikitang problema roon. Sa kanila siguro wala, pero okay lang sana kung anonymous sila eh. Pero gusto nilang makilala rin sila, magamit yung pangalan nila. So hopefully Bro Jun mag-materialize i-connect ko po kayo dun sa Lead Academy yung kanilang grupo. Pero actually it was founded by pinupundohan siya ng may-ari ng Versailles. Okay. Parang yun nga. Ayaw ko dahil lang siguro para manes yung mga taxes etc. Brad. Ganun po. Okay. Lord willing, foundation okay lang yan. Lead Academy po ang pinaka Iba-iba yung churches na tinutulungan nila eh. Nakakaabot sila sa norte. At hanggang sa Mindanao po meron silang tutulungan. Actually, yung ating foundation, yun ang isang purpose noon. Kasi nga, hindi siya religious eh. So open tayo na magbigay sa mga members and non-members. Hindi yan qualified, hindi yan kuan. Tapos pwede rin tayong lumapit sa mga companies, malalaking companies, at legitimate tayo, kaya isang advantage yon, kaya mayroon tayong foundation. Alright, baka mapunta tayo sa iba.
Shoot lang. Okay na tayo. Walang ubusan na tayong question. Wala. Mga babayan, wala na. Kasi request natin si Brother Ryan na mag-closing prayer. Okay po. Sige, wala na natin. Naubusan na tayo ng tanong. Hindi maubusan ng sagot si Brother Melchor. Tanong maubos. Nandyan ka, brad. Nandyan ka na mag-assist. Ryan. Sige po, manalangin po tayo mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama na nasang kalangitan, sa gabi pong ito ay nagpapasalamat kami lubos, lalo tigit sa iyong katalino at karunungan naman na pinahayag sa amin. Sa pangunguna ng aming kapatid, natuto kami muli na paalalahan sa pahain ng iyong iglesia. Mga kapananawan namin ito at patuloy na may isabuhay. Ang pangaral, pagpapalakasan at patuloy, Ama, na pagtulong sa aming kapwa. Dalangin namin dakilang Diyos na gamitin mo kami sa gawain sa iyong kawan at nawa po ay lahat ng gawain namin isipin ay lahat maging sentro ay kapurihan at kaluwalhatian lamang ng iyong banal na pangalan. Salamat, Ama, sa pribilehiyo na makatawag sa iyo bilang Ama. At salamat sa pribilehiyo na makasama ang mga banal sa inyong kawan at dalatigit, Ama, sa gawain katulad dito, Ama. Salamat dakilang Diyos sa iyong mga ginagamit ng mga kapatid upang kami po ay patuloy na mapalakas, ma-edify, ma-equip sa lahat ng iyong mga aral. At sa sunod na mga panahon ay magamit din naman namin ito sa ikalalago naman ng mga susunod pang lingkod ninyo, Ama, sa buhay na ito. Dakilang Diyos, may pagkukulang, nilalapit namin sa iyo, tumingi po kami ng tawad. Lalo tigit dakilang Diyos, tulungan niyo rin kami laging maging mapagpatawad sa mga taong nagkulang at nagkasala sa amin. Sa aming paghihiwalay, Ama, kayo nawa po ang mga sa amin at hinihiling ng kagalingan ng mga kapatid na mayroong karamdaman. Ang mga kapatid namin na sa oras na ito, Ama, mayroong suliranin sa buhay. Alam po namin dakilang Diyos, hindi niyo sila pababayaan sapagkat kayo po ay Diyos na patuloy, na nakakaunawa, nakakakita ng mga bagay na pinapasan ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa iyong mga salita at pangako, Ama. At hiniling po namin, Ama, ang gabing ito nawa ay patuloy na maging payapa, katulad ng pagtitipon namin sa gabing ito na pinagkalubos sa amin. At muli, Ama, ang lahat ng pasalamat tinataas namin dahil sa iyong bugtong na anak namin, Panginoon, tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Salamat, Brother Ryan. Salamat, Brother Ryan. Salamat, Brother Melchor. Brother Ofrey, sa panganalangin na walang problema sa internet ngayon. Oo. Brother Ofrey, thank you sa panalangin. Naayos na walang hintuan, no? Thank you, Brad Melchor. Salamat din, Brad Melchor. Salamat. Okay, Brad. Right, Brad Melchor. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Countdown. Balik si Melchor. Ayos, Brother Bitwell. Thank you. Unstable daw ang signal ni Brother Bitwell. Ay. Pero pasok labas siya eh. Pasok labas. Brad mo na. Barabok mo, Brad mo na. Oo nga eh. Brad mo, nabisita ko na si yung sinasabi mo. Nahanap ka niya. Sige, isama mo ko sunod. Ano yung Spider-Man? Okay. Sige, countdown. Okay, countdown, Neil. Countdown. Si Brother Alfred, tiga-countdown ngayon. Nasa kanya control. Oo, nga pala, no? Brother Milton. Papatulog pa ng bata yan eh. Thank you. Thank you, Mon. Patulog pa ng bata. Okay, mga kapatid, good night po sa lahat. Let us end in 3, 2, 1.